Pahina 476. Napatingin si Leila Taylor sa pill formula na nasa harapan niya at naiinip na tumingin kay Robin Ramos. Kuya Robin Ramos, totoo ba itong youth pill? Totoo ba? Ganyan ba talaga kahanga-hanga? Napatingin si Robin Ramos kay Leila Taylor na nakaupo sa tabi niya at nakatingin sa kanya na nakatagilid ang ulo. Mukhang curious na curious siya sa epekto ng youth pill. Sa katunayan, lahat ng babae ay pare-pareho. Wala siyang makitang anumang formula ng tableta maliban sa isang ito. Tumingin si Robin Ramos kay Leila Taylor, pagkatapos ay kinuha ang formula ng tableta ng youth pill at sinabing, Leila, itong youth pill na ito ay hindi lamang makapagpapabagal sa pagtanda ng mukha, ngunit nakakapagpabata pa ito ng kabataan sa isang tiyak na lawak. Nang marinig ni Leila Taylor ang sinabi ni Robin Ramos, mas lalo siyang nagulat at nabigla. Diyos ko! Wala pang nakakain ng karne ni Monk Tang sa Journey to the West. Nasa harap mismo ni Leila Taylor ang youth pill. Mahihirapan siyang hindi kumilos. Hindi niya inaasahan na totoo ito. Hindi ba siya madaling makakain nito? Pagkatapos kumain nito, hindi siya tatanda at palaging magiging napakabata at maganda. Ito ay talagang nakapagtataka. Sa totoo lang, mas pinahahalagahan ng bawat babae ang kanilang hitsura, kasama na si Leila Taylor. Bagamat napakaganda na niya, habang lumilipas ang panahon, natural siyang magiging matandang babae na puno ng ngipin ang bibig. Bakit hindi subukan at tingnan kung gaano kaganda ang youth pill na ito sa sandaling ito? Maaari rin siyang maging unang eksperimento. Hinawakan ni Leila Taylor ang youth pill formula at ngumiti ng mapait. Tumingin siya kay Robin Ramos at sinabing, Kuya Robin Ramos, pwede bang hayaan mo muna akong subukan ang pill na nirefine mo? Napatingin si Robin Ramos kay Leila Taylor sa harap niya. Medyo interesado siya sa youth pill. Kaya naman, tumingin si Robin Ramos kay Leila Taylor at sinabing, Leila, ikaw, siguradong gusto mong kumain. Masiglang tumango si Leila Taylor, na parang walang makakapagpabago ng isip sa sandaling ito. Hindi ibig sabihin ni Robin Ramos na may mali sa kanyang mga pills. Naramdaman na lang niya na hindi na kailangan pang kainin ni Leila Taylor ito sa kanyang edad. Dahil napakabata pa ni Leila Taylor. Nang ilabas ni Robin Ramos ang isang retro box mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng iba't ibang medicinal pill, ibibigay na sana niya ito kay Leila Taylor para subukan, dadadal, maririnig ang tunog ng mga yabag. Pumasok si Harry Geller mula sa labas. Lumuhad siya at kinuyam ang kanyang mga kamao. Nag-uulat sa Dark Lord, Zero, humihiling ng madla. Bahagyang kumunat ang noo ni Robin Ramos nang marinig ang mensahe ni Harry Geller. Zero. Dapat ay bumalik na may mga balita tungkol sa shadow killing. Tumingin si Robin Ramos kay Harry Geller at malamig na sinabi. Sige, hintayin mo ako sa labas. Umalis ka agad si Harry Geller. Nang marinig ni na John Rivera at Leila Taylor ang balita, naguguluhan silang tumingin kay Robin Ramos. Tumingin si Robin Ramos kina Lan Rivera at Leila Taylor at sinabing, Mr. Rivera, Leila, you can discuss this collaboration in detail. May gagawin ako. Trip ko muna. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Lan Rivera. Pagkatapos, tumingin siya kay Robin Ramos at sinabing, Robin, okay na ba ang lahat? Kung meron man, sabihin mo kay Mr. Rivera. Gagawin ni Mr. Rivera ang lahat para tulungan ka. Tumingin si Robin Ramos kay Lan Rivera at umiling sabay ngiti. At Lan, Mr. Rivera, masyado mo akong minamaliit. Hahaha. Nang aalis na si Robin Ramos, hinawakan ni Leila Taylor si Robin Ramos at tinignan siya ng buong pagmamahal ng walang sinasabi. Nang makita ang maliit na hitsura ni Leila Taylor, hinaplos ni Robin Ramos ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Leila, linya si Kuya Robin Ramos. Huwag kang mag-alala. Tumango si Leila Taylor at pinanood ang pag-alis ni Robin Ramos. Ang dahilan kung bakit hindi pinili ni Robin Ramos na makipagkita sa pamilya Ramos ay dahil talaga kay Zero. Kung tutuusin, saglit lang siyang nakasama ni Zero. Kahit na ipinahayag niya ang kanyang katapatan ngayon, hindi siya maaaring ituring bilang isa sa kanyang sarili. Ang mga bagay na tulad ng sinseridad ay nangangailangan pa ng panahon upang patunayan. Ang mga salita lamang ay hindi sapat. Sumakay sina Robin Ramos at Harry Geller sa isang malayong lugar kung saan naghihintay si Zero. Sa sandaling ito, nakita ni Zero si Robin Ramos. Agad siyang sumugod at lumuhad sa paanan ni Robin Ramos. Magsasalita pa sana siya, pinutol siya ni Robin Ramos. Harry Geller, humanap ka ng private room sa 4th floor. Ay.
Naunawaan kaagad ni Harry Geller at sinabi, Dark Lord. I know a coffee floor. Mas malapit dito. At ang latigo ay mas tahimik. Tumango si Robin Ramos matapos marinig ang sinabi ni Harry Geller. Pinag-uusapan nila ngayon ang shadow killing. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol dito, mas mabuti. Mas tahimik din ang coffee floor. Pagkatapos, tumingin si Robin Ramos kay Harry Geller at sinabi sa malalim na boses. Mabuti. Pagkatapos, naglakad silang tatlo sa coffee floor. Ang coffee floor na ito ay parang isang sinaunang gusali na may mahabang kasaysayan. Pagpasok pa lang niya sa coffee floor, sumigaw ang isang waiter. Anong gusto ninyong i-order ng tatlo, kape? May kape lang kami na hindi nyo maisip. Wala kaming hindi binibenta. Dito. Tiningnan ni Robin Ramos si Harry Geller. Tumakbo si Harry Geller sa counter at sinabing, Intelligentsia Coffee, the best. Bigyan mo ako ng kaldero at maghanda ng private room. Agad namang dinala ng waiter sina Robin Ramos, Harry Geller, at Zero sa isang private room sa second floor. Pagdating na pagkadating niya sa private room, umupo si Robin Ramos sa upuan at hindi man lang nag-aksaya ng oras para uminom ng kape. Sa sandaling ito, sa isang putok, lumuhad si Zero sa paanan ni Robin Ramos at sumigaw. Binabati ni Zero si Master. Nang makita ni Robin Ramos si Zero na nakaluhod sa harapan niya, may naalala siya. Ito ay dahil dati nang sinabi ni Robin Ramos na gusto niya itong turuan ng martial arts, at kinilala na niya si Robin Ramos bilang kanyang master. Napatingin si Robin Ramos kay Zero na nakaluhod doon. Pagkatapos, nang hindi kumukurap, umupo siya sa upuan at nagtanong. Nahanap mo na ba kung saan nagtatago si Shadow Killing? Agad namang nagtaas ng ulo si Zero at tumingin kay Robin Ramos. Nahanap ko na, Master. Nagulat si Robin Ramos nang marinig niya ang sinabi ni Zero. Naisip niya na maaaring kailanganin niya ng ilang oras, ngunit hindi niya inaasahan na ang batang ito ay napakabilis. Napatingin si Robin Ramos kay Zero sa harapan niya at dahan-daang sinabi. Dalhin mo ako dyan. Matapos marinig ni Zero ang sinabi ni Robin Ramos, muli siyang nagsalita. Master, gusto mo bang pumunta ng personal? Kung mayroon man, makakatulong siya sa paglutas nito. Ay. Kaya naman, mataktikang sinabi ni na Robin Ramos at Zero. Kahit na Killer King ka, napakaraming eksperto sa shadow killing. Kulang ka pa sa sarili mo. Napayuko si Zero sa hiya matapos marinig ang sinabi ni Robin Ramos. Kung may ibang nagsabi nito sa kanya, tiyak na hindi siya kumbinsido. Gayunpaman, ang taong nagsabi nito ay si Robin Ramos. Hindi siya naglakas loob na pabulaanan at dineskwalipikado rin ang kanyang sarili na pabulaanan. Si Dan. Pahina 477. Dahan-daang tumayo si Robin Ramos at tumingin sa labas ng bintana. Limitado ang oras, tera na. Pagkatapos, sa pangunguna ni Zero, sabay-sabay na umalis sina Robin Ramos at Harry Geller sa silid at bumaba ng hagdan patungo sa bulwagan. Naghanda silang tatlo na umalis sa coffee floor para hanapin ang shadow killing at mabilis na tapusin ang labanan. Ayaw na talagang mag-aksaya ng panahon ni Robin Ramos. Sa anumang kaso, lulutasin niya ang sunod-sunod na problema. Gayunpaman, may mga bagay na nangyari nang nagkataon na hindi ito naging maayos. Kakababa lang ni na Robin Ramos, Harry Geller, at Zero sa hagdanan patungo sa bulwagan at lalakad na sana papunta sa pinto. Maririnig ang tunog ng nagmamadaling yabag. Sa sandaling ito, ang mga tao mula kina Wuyang at Wuyang ay nakatayo sa pintuan sa labas ng coffee floor. Hindi alam kung ano ang ginagawa ng mga taong ito, ngunit naisip ng mga taong umiinom ng kape sa building coffee na may nakaayos na programa sa labas. Sa sandaling ito, nakaupo pa rin ang dalawang lalaking umiinom ng kape at masayang nagkukwentuhan. Itong coffee floor ay bago. Is business failing. They actually arranged for a show. Gayunpaman, ano ang makikita sa grupong ito ng mga matipunong lalaki? Dapat may ilang magagandang babae na pupunta sa coffee floor para tumugtog ng sitar, chess, calligraphy, at pagpipinta. Sa sandaling ito, ang lalaking nakaupo sa tapat niya ay nagsabi. Nanaginip ka. Mabuti na nga may programang mapapanood, pero napakapili mo pa rin. Oh ha. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang grupo ng mga tao sa labas ng coffee floor. Lahat sila ay matipuno at nakasuot ng napakatalino na damit. Napakagwapo rin nilang tingnan. Nang makita ito ng dalawang taong ito, natakot sila kaya lumipad ang kanilang mga kaluluwa. Nagmamadali silang nagtago sa ilalim ng mesa at sinabing,
This is not a *asking show at all. May problema tayo ngayon. Pagtingin sa mga sumugod na pumasok ay napakunot ang noo ni Robin Ramos. Ang mga taong ito ay mandirigma. Agad niyang naramdaman ang isang malakas na aura na naglalabas mula sa kanilang mga katawan. Ang grupong ito ng mga tao ay dapat na mga eksperto sa mga unang yugto ng banal na ranggo. Pero anong ginagawa nila dito? Sa pagkakataong ito, napatingin din si Zero sa malalakas na lalaki sa harapan niya at nagtaas ng kilay. Anong uri ng mga tao ang mga ito? Tinitigan sila ni Zero nang naiinip. Ito ay dahil si Zero ay mandirigma din. Bukod dito, naramdaman niya na ang kanilang lakas ay hindi niya katugma. Samantalang si Robin Ramos naman ay nakatayo lang na seryosong nakatingin sa grupo ng mga tao sa harapan niya. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa building coffee. Sa sobrang takot ng lahat ay tumakas sila sa lahat ng direksyon. Ang iba ay nagtago sa ilalim ng mesa, ang iba ay nagtago sa likod ng haligi, at ang iba ay tumakbo pa sa mga pribadong silid. Natakot ang mga customer, boss, at waiter sa building coffee sa grupong ito na biglang sumugod. Ang dahilan kung bakit siya tumakbo papasok ay dahil nakaharang ang entrance sa coffee floor ng mga taong ito. Kahit isang langaw ay hindi makakalipad, lalo na ang isang tao. Napatingin ang mga bisita sa coffee floor na nagtatago sa mga taong nasa harapan nila. Nanginginig pa sila at nagbulungan. Natatakot akong hindi magiging mapayapa ang coffee floor ngayon. Sigh, malas ko talaga. Uminom ako ng kape at naka-encounter talaga ng gang fight dito. Ako ang malas. First time ko dito. Sino ang nakakaalam na mangyayari ito? Sa sandaling ito, isang lalaking nakabe-spectacle na may bigot sa manibela ay tumingin sa taong sumugod sa kanyang harapan at narinig ang mga reklamo sa kanyang paligid. Siya rin ay bumulong sa takot. Anong ginagawa ng mga taong ito? Bakit nasa coffee floor sila? Nandito ba sila para arestuhin ang isang tao? Ngunit, ang pag-aresto sa isang tao sa building coffee ay tila nakakabaliw. Sa sandaling ito, nakita ito ng amo ng coffee floor at hindi siya nang ahas na guluhin siya. Kaya naman, lumabas siya ng may ngiti at maingat na sinabi. Sir, kayo po. Wala masyadong tao sa shop natin. Tignan mo, pati mga customer ko, natatakot. Kung gusto mong uminom ng kape, may magandang private room sa taas. Ako na ang mag-aayos para sayo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang lalaki na parang haligi ng langit ang lumabas mula sa grupo ng mga gwapong lalaki. Tumayo siya sa kinatatayuan at tumingin sa paligid. Sinulyapan niya ang amo sa coffee floor at saka tumingin sa itaas at sa ibaba. Kumunat ang noo niya at sumigaw, Warrior Association, sino sa inyo si Robin Ramos? Nang marinig ng mga nakapaligid na manunood na sinabi ng lalaking ito ang mga salitang, Warrior Association, nalaglag ang kanilang mga panga. Maging ang amo at waiter na nakatayo sa harapan ay parang mga estatwang kahoy, hindi gumagalaw. Para siyang napako doon. Hindi gumagalaw ang eyeballs niya. Samantalang ang mga taong umiinom ng kape ay nanginginig sa ilalim ng mesa, namumutla ang mga mukha. Samahang mandirigma. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang Warrior Association. Ang mga taong ito ay talagang lumitaw dito. Sila ang pinakamakapangyarihang Warrior Association noon. Ang mga taong ito ay may hawak na hindi mabilang na mga ulo sa kanilang mga kamay. Noon, ang buong mundo ng martial arts ay nakasentro sa Warrior Association. Ito rin ang lugar na gustong puntahan ng bawat mandirigma. Bukod dito, ang Warrior Association ay minsan nang namuno sa buong mundo ng mandirigma. Sa oras na iyon, hanggat sinabi ng Warrior Association na hindi, walang maglalakas loob na gumawa ng pangalawang tunog. Gayunpaman, ang Warrior Association ay hindi nagpakita ng mahabang panahon, kaya nang maglaon, naisip ng mga tao na ang Warrior Association ay nawala sa mundo. Talagang hindi niya inaasahan na may makikita siyang mula sa Warrior Association sa coffee floor ngayon. Ang mga nanonood ay parehong nasa sabik at natatakot. Excited siya dahil bihira lang siyang makakilala ng Warrior Association. Natatakot siyang mapunta rito ang Warrior Association. Ito ay hindi isang magandang bagay. Malamang na magkakaroon ng isa pang bloodbath. Umaasa siyang hindi masasaktan ang inosente. Sa sandaling ito, ang ulong lalaking may bigot sa manibela ay nanginginig na sinabi. Hinahanap ng Warrior Association si Robin Ramos. Ibig mong sabihin si Young Master na Ramos family na na-exterminate, Robin Ramos. Kaya si Robin Ramos ang nag-alerto sa Warrior Association. Sa madaling salita, nasa coffee floor din si Robin Ramos.
Sa sandaling ito, isang babae ang nagtatago sa ilalim ng mesa sa tabi ng lalaki. Nanginginig ang babae at sinabing, "Seryoso. Nandito rin si Robin Ramos. Itong young master na Ramos family ay hindi dapat ipagwalang bahala." Matapos mapuksa, nakita ni Robin Ramos na nakapatay ng maraming tao na sangkot sa kasong extermination noon. Nakatingin sa harapan ng lalaking may salamin sa mata at bomb-ulong. Well, malaki ang posibilidad na si Robin Ramos ay nasa coffee building na ito. Nang marinig ng mga nanonood ang pag-uusap ng lalaki at babae, patuloy silang nagbubulungan sa ilalim ng mesa. Napatingin si Robin Ramos sa boto ng Warrior Association sa harap niya. Pagkatapos, si Harry Geller, na nakatayo sa bulwagan, ay tumingin kay Robin Ramos, na nakatayo sa tabi niya, at nakasimangot. Lumitaw. Akmang hahakbang pasulong si Harry Geller at magsasalita. Gayunpaman, si Zero ay isang hakbang sa unahan niya. Sa sandaling ito, humakbang siya pasulong. Pagkatapos, tumingin siya sa mga taong nasa harapan niya at sinabing, "Ano ang Warrior Association? How dare you call my master by his name?" Nang marinig niya itong sinabi ni Zero, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Robin Ramos. Bakit parang ang mga sinabi ni Zero ay katulad ng mga salita ng maraming taong napatay niya noon? Nang marinig ng Warrior Association ang mga salita ni Zero, biglang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Pahina 478. Nang marinig ng Warrior Association ang mga salita ni Zero, biglang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang lalaking nakatayo sa harapan, na parang isang holijing sumusuporta sa langit, ay tumingin kay Zero na sumisigaw doon. Pagkatapos, nag-apoy ang apoy sa lahat ng direksyon habang siya ay umuungal. Sabihin mo ulit kung nasa iyo ang mga bola. Pagod na siyang mabuhay. TM. Walang sino man sa Blires ang maaaring hamanin ang aking autoridad. Bago pa matapos ang sasabihin ng lalaki ay napuno ng pagkainip ang mukha ni Zero habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Hindi nakakagulat na tinawag siya ng blockhead na iyon. Noong nakaraan, palagi niyang iniisip na siya ay nasa 6 na talampakan na lugar. Matagal na siyang galit nang may tumawag sa kanya ng ganoon. Ang lalaking ito ay 6 na foot pataas. Isa talaga siyang malaking tanga. Sa sandaling ito, tumalon si Zero at lumipad. Ang kanyang buong katawan ay nagbuga ng nagninangas na pulang ilaw, at isang pulang ilaw ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, mabilis siyang bumaba mula sa tuktok ng ulo ng lalaki sa pinakamabilis na bilis. Sa isang swish, ito ay napakabilis. Tulad ng reaksyon ni Optimus Prime, iniangat niya ang kanyang ulo at tumangala. Sa pagkakataong ito ay dumapon na ang palad ni Zero sa ulo ng lalaki ng may putok. Ang lakas ay napakalakas na ang paghahayag na ito ay agad na sumabog sa mga piraso. Bumulwak ang dugo at agad siyang napatay. Matapos patayin ni Zero ang lalaki, dir-diretso itong naglakad sa likuran ni Robin Ramos. Kung tutuusin, siya ang Killer King. Ang pakikitungo sa mga divine rank beginner na si Keres ay kasing dali ng pagbuga ng alikabok. Paano lalaban ang munting Carlos na ito? Sa sandaling ito, ang mga taong umiinom ng kape ay naghiyawan sa takot. Nakasindik silang tumingin sa dugo sa kanilang harapan, at namutla ang kanilang mga mukha. Ang mga tao ng Warrior Association ay talagang pinatay sa publiko. Ito ay malinaw kung gaano kalakas ito. Tao noon. Hindi niya inaasahan na may ganito kalakas na mandirigma sa mundong ito. Hindi na nagulat si Robin Ramos sa eksenang nasa harapan niya. Sa halip, nadama niya na ito ay napaka-normal. Ito ay dahil alam niyang mas mataas ang lakas ni Zero sa grupong ito ng mga tao. Ang pagpatay sa mga taong ito ay isang maliit na bagay. Kaya naman, hindi nag-alala si Robin Ramos. Kahit na ito, grupo ng mga tao ang umakyat, hindi sila kakampi ni Zero. Maganda rin ito. Ito ay nagligtas sa kanya ng maraming pagsisikap. Umalis si Robin Ramos sa kinatatayuan niya, naiwan si Zero na mag-isa. Pagkatapos, pumunta siya sa isang upuan sa gilid at umupo. Binigyan niya ng tingin si Harry Geller. Nakahanap si Harry Geller ng nanginginig na waiter at kumuha ng isang kaldero ng kape. Dinala niya ito sa lamesa kung saan nakaupo si Robin Ramos. Pagtalikod nila ay nawala na sa harapan nila ang waiter. Pinagmasdan ni Robin Ramos ang madugong eksena habang tumitikim ng kape. Pagkatapos, sinabi niya, "Sige, kape." Tulala rin si Zero habang pinagmamasdan si Robin Ramos na papalayo sa kanya. Nakaupo talaga siya doon at umiinom ng kape.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga tao ng Warrior Association ay natigilan nang makita nila ang eksena sa kanilang harapan. Gulat na napatingin siya sa naputol niyang kasama at saka kay Zero na nasa harapan niya. Sino ba talaga ang taong ito? Paano niya mapapatay ang mga tao ng Warrior Association sa isang iglap? Imposibleng hindi nila malaman na napakalakas ng taong ito. Talaga bang may napakalakas na tao sa mundo? Hindi, dapat ang pinakamalakas ay ang kanilang Warrior Association. Marahil ay dahil sa minamaliit niya ang kanyang kaaway kaya naging ganito ang mga pangyayari. Sa sandaling ito, ang sorpresa ng Warrior Association ay unti-unting napalitan ng galit. Ano man ang mangyari, hindi matitiis ng mga tao ng Warrior Association ang kanilang mga kasama na pinatay ng taong ito sa harapan nila ng walang dahilan. Kaya naman, sinaman nila ng tingin si Zero na nakatayo sa likod ni Robin Ramos at nagmura. Alam mo ba kung sino tayo? Gaano kakatapang napatayin ang aming mga tao sa coffee floor sa publiko? Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Napakunot ang sulok ng bibig ni Zero. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong at sinabing, "Hey, kayo!" Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Warrior Association ay tumingin kay Zero, na nakatayo sa harapan nila, na may walang pakialam na ekspresyon. Isang bola ng galit ang bumangon sa kanilang mga puso habang sila ay umuungal. Walang hiya ka. Pumunta ka sa impyerno. Atake. Patayin mo siya. Sa isang malakas na sigaw, sinisingil ng Warrior Association si Zero. Agad na pinalibutan ng 10 tao na ito si Zero sa gitna. Pagkatapos, iniunat nila ang kanilang mga palad at sinuntok si Zero, na nakatayo sa gitna. Ang mga sinag ng puting liwanag ay bumaril mula sa lahat ng direksyon, na ginagawang imposible para kay Zero na makaiwas. Nang malapit na nilang matamaan si Zero, sinipa ni Zero ang lupa at diretsyong lumipad pataas. Nang makita ng mga taong iyon na nagbago ng direksyon si Zero, iniunat din nila ang kanilang mga palad at nagpakalakas. Nakita ni Zero na nagpalit din sila ng direksyon. Bumaba siya mula sa gilid papuntang kaliwa. Gayunpaman, isang bagay na kawili-wili ang nangyari. Sa mga taong ito, mayroon talagang mga tao na hindi makapag-iba sa kaliwa at kanan. Ang isa sa kanila ay nagbibigay ng mga tagubilin. Kaliwa. Yung tipong nasa kaliwa. Dalawang manlalaro mula sa Warrior Association ang tumama sa sarili nilang mga tao. Pagkatapos, nakarinig sila ng mga sigaw. Nakatayo sa harapan nila si Zero na nakatulala. Bagamat hindi masyadong mahina ang kanyang lakas, hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng kaliwa at kanan. Ayos lang ba iyon? Gayunpaman, si Robin Ramos, na umiinom ng kape, ay umiling at bumulong sa sarili. Ito ay isang masarap na kape, ngunit ang eksenang ito ay medyo mababa. Siyempre, naintindihan ni Harry Geller ang ibig sabihin ni Robin Ramos. Pilit niyang pinipigilan ang pagtawa at huwag hayaang mabaluktot ang sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, si Zero ay tumayo roon ng malumanay at mahinahong sinabi. Kung gusto niyong magpatayan, dapat sinabi niyo na. Sa sandaling ito, itinikom din ng ilang mga tao mula sa Warrior Association na sumisigaw ang kanilang mga bibig. Nang makitang iniinsulto sila ni Zero, sumigaw ang isa sa kanila, "You're courting death." Gamit ang isang kaway ng kamay ng lalaki, lahat ng Warrior Association ay sumugod. Sa sandaling ito, ngumiti si Zero at iniabot ang kanyang palad. Sa isang putok, ang grupo ng mga tao ng Warrior Association ay agad na pinalipad na parang pinagsasalansan si Henry Holman. Napatulala ang grupo ng mga nanunood na nagtatago sa ilalim ng mesa sa coffee floor. Inilabas nila ang kanilang mga communicator at nagsimulang tumawag. Gayunpaman, nang hihingi na sana siya ng tulong, hindi niya alam kung saan tatawag. Ang kanilang unang reaksyon ay upang mahanap ang mga tao ng National Security Bureau upang ayusin ito. Gayunpaman, napagtanto din nila na ito ay World Warrior. Dapat ba nilang hanapin ang World Warrior Surveillance Bureau? Gayunpaman, nang muli nilang pag-isipan, ang namatay ay ang Warrior Association. Sila ang pinakakahangahangang tao sa mandirigma. Ngayong patay na siya, ano pa ang silbi ng paghahanap ng Warrior Surveillance Bureau? Pagtingin sa pinangyarihan ng massacre sa coffee floor, ang mga taong ito na umiinom ng kape ay nagtago sa ilalim ng mesa at hindi ng ahas na gumalaw, ang puso niya ay tumitibok din habang nagnanakaw ng mga tingin kay Zero. Sino ang taong ito? Sino ang het? Paano siya naging napakalakas na kaya niyang pumatay ng napakalakas na tao sa isang iglap? Matapos patayin ng napakaraming tao, hindi ba siya natatakot na ang Warrior Association ay makatagpo ng gulo sa kanya?
Pahina 478. Nang marinig ng Warrior Association ang mga salita ni Zero, biglang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang lalaking nakatayo sa harapan, na parang isang holijing sumusuporta sa langit, ay tumingin kay Zero na sumisigaw doon. Pagkatapos, nag-apoy ang apoy sa lahat ng direksyon habang siya ay umuungal. Sabihin mo ulit yan kung nasa iyo ang mga bola. Pagod na siyang mabuhay. Walang sino man sa Blires ang makakalaban sa aking awtoridad. Sa lalaking nasa harapan niya. Bago pa matapos ang sasabihin ng lalaki ay puno ng pagkainip ang mukha ni Zero habang nakatingin. Hindi nakakagulat na tinawag siya ng blockhead na iyon. Noong nakaraan, palagi niyang iniisip na siya ay nasa 6 na talampakan na lugar. Matagal na siyang galit nang may tumawag sa kanya ng ganoon. Ang lalaking ito ay 6 na foot pataas. Isa talaga siyang malaking tanga. Sa sandaling ito, tumalon si Zero at lumipad. Ang kanyang buong katawan ay nagbuga ng nagninangas na pulang ilaw, at isang pulang ilaw ang lumitaw sa kanyang mga mata, kaagad pagkatapos, siya ay nagmamadaling bumaba mula sa tuktok ng ulo ng lalaki sa pinakamabilis na bilis. Sa isang haplos, ito ay napakabilis, tulad ng reaksyon ni Optimus Prime, iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin. Sa pagkakataong ito ay dumapo na ang palad ni Zero sa ulo ng lalaki ng may putok. Ang lakas ay napakalakas na ang paghahayag na ito ay agad na sumabog sa mga piraso. Bumulwak ang dugo at agad siyang napatay. Matapos patayin ni Zero ang lalaki, diretso itong naglakad sa likuran ni Robin Ramos. Pagkatapos ng lahat, siya ay Killer King. Ang pakikitungo sa mga divine rank beginner na si Keres ay magiging kasing dali ng pagbuga ng alikabok. Paano lalaban ang munting Carlos na ito? Sa sandaling ito, ang mga taong umiinom ng kape ay naghiyawan sa takot. Nakasindik silang tumingin sa dugo sa kanilang harapan, at namutla ang kanilang mga mukha. Ang mga tao ng Warrior Association ay talagang pinatay sa publiko. Kitang-kita kung gaano kalakas ang taong ito. Hindi niya inaasahan na may ganito kalakas na mandirigma sa mundong ito. Hindi na nagulat si Robin Ramos sa eksenang nauna sa kanya. Sa halip, nadama niya na ito ay napaka-normal. Ito ay dahil alam niyang mas mataas ang lakas ni Zero sa grupong ito ng mga tao. Ang pagpatay sa mga taong ito ay isang maliit na bagay. Kaya naman, hindi nag-alala si Robin Ramos. Umakyat man ang grupong ito ng mga tao, hindi sila kakampi ni Zero. Maganda rin ito. Ito ay nagligtas sa kanya ng maraming pagsisikap. Umalis si Robin Ramos sa kinatatayuan niya, naiwan si Zero na mag-isa. Pagkatapos, pumunta siya sa isang upuan sa gilid at umupo. Binigyan niya ng tingin si Harry Geller. Nakahanap si Harry Geller ng nanginginig na waiter at kumuha ng isang kaldero ng kape. Dinala niya ito sa lamesa kung saan nakaupo si Robin Ramos. Pagtalikod nila ay nawala na sa harapan nila ang waiter. Pinagmasdan ni Robin Ramos ang madugong eksena habang tumitikim ng kape. Pagkatapos, sinabi niya, "Sige, kape." Tulala rin si Zero habang pinagmamasdan si Robin Ramos na papalayo sa kanya. Nakaupo talaga siya doon at umiinom ng kape. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga tao ng Warrior Association ay natigilan nung nakita nila ang eksena sa harapan nila. Gulat na napatingin siya sa naputol niyang kasama at saka kay Zero na nasa harapan niya. Sino ba talaga ang taong ito? Paano niya mapapatay ang mga tao ng Warrior Association sa isang iglap? Imposibleng hindi nila malaman na napakalakas ng taong ito. Talaga bang may napakalakas na tao sa mundo? Hindi, dapat ang pinakamalakas ay ang kanilang Warrior Association. Marahil ay dahil sa minamaliit niya ang kanyang kaaway kaya naging ganito ang mga pangyayari. Sa sandaling ito, ang sorpresa ng Warrior Association ay unti-unting napalitan ng galit. Ano man ang mangyari, hindi matitiis ng mga tao ng Warrior Association ang kanilang mga kasama na pinatay ng taong ito sa harapan. Sa kanila nang walang dahilan. Kaya naman, sinaman nila ng tingin si Zero na nakatayo sa likod ni Robin Ramos at nagmura. "Doy! Alam kong sino tayo. Ay! Gaano kakatapang napatayin ang aming mga tao sa coffee floor sa publiko. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang." Napakunot ang sulok ng bibig ni Zero. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong at sinabing, "Hey! Kayo!" Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Warrior Association ay tumingin kay Zero, na nakatayo sa harapan nila, na may walang pakialam na ekspresyon. Isang bola ng galit ang bumangon sa kanilang mga puso habang sila ay umuungal. "Walang hiya ka. Pumunta ka sa impyerno. Atake. Patayin mo siya."
Sa isang malakas na sigaw, sinisingil ng Warrior Association si Zero. Agad na pinalibutan ng 10 tao na ito si Zero sa gitna. Pagkatapos, iniunat nila ang kanilang mga palad at sinuntok si Zero, na nakatayo sa gitna. Ang mga sinag ng puting liwanag ay bumaril mula sa lahat ng direksyon, na ginagawang imposible para kay Zero na makaiwas. Nang malapit na nilang matamaan si Zero, sinipa ni Zero ang lupa at diretsyong lumipad pataas. Nang makita ng mga taong iyon na nagbago ng direksyon si Zero, iniunat din nila ang kanilang mga palad at nagpakalakas. Nakita ni Zero na nagpalit din sila ng direksyon. Bumaba siya mula sa gilid papuntang kaliwa. Gayunpaman, isang bagay na kawili-wili ang nangyari. Sa mga taong ito, mayroon talagang mga tao na hindi makapag-iba sa kaliwa at kanan. Ang isa sa kanila ay nagbibigay ng mga tagubilin. Kaliwa. Yung tipong nasa kaliwa. Dalawang manlalaro mula sa Warrior Association ang tumama sa sarili nilang mga tao. Pagkatapos, nakarinig sila ng mga hiyawan. Nakatayo sa harapan nila si Zero na nakatulala. Bagamat hindi masyadong mahina ang kanyang lakas, hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng kaliwa at kanan. Ayos lang ba iyon? Gayunpaman, si Robin Ramos, na umiinom ng kape, ay umiling at bumulong sa sarili. Masarap na kape, pero medyo mababa ang eksenang ito. Siyempre, naintindihan ni Harry Geller ang ibig sabihin ni Robin Ramos. Pilit niyang pinipigilan ang pagtawa at huwag hayaang mabaluktot ang sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, marahan na tumayo si Zero at malumanay na sinabi. Kung gusto niyong magpatayan, dapat sinabi niyo na. Sa sandaling ito, itinikom din ng ilang mga tao mula sa Warrior Association na sumisigaw ang kanilang mga bibig. Nang makitang ininsulto sila ni Zero, sumigaw ang isa sa kanila, "You're courting death." Gamit ang isang kaway ng kamay ng lalaki, lahat ng Warrior Association ay sumugod. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Zero at inilahad ang palad. Sa isang putok, ang grupo ng mga tao ng Warrior Association ay agad na pinalipad na parang isinalansen si Henry Holman. Napatulala ang grupo ng mga nanunood na nagtatago sa ilalim ng mesa sa coffee floor. Inilabas nila ang kanilang mga communicator at nagsimulang tumawag. Gayunpaman, nang hihingi na sana siya ng tulong, hindi niya alam kung saan tatawag. Ang kanilang unang reaksyon ay upang mahanap ang mga tao ng National Security Bureau upang ayusin ito. Gayunpaman, napagtanto din nila na ito ay World Warrior. Dapat ba nilang hanapin ang World Warrior Surveillance Bureau? Gayunpaman, nang muli nilang pag-isipan, ang namatay ay ang Warrior Association. Sila ang pinakakahangahangang tao sa mandirigma. Ngayong patay na siya, ano pa ang silbi ng paghahanap ng Warrior Surveillance Bureau? Sa pagtingin sa pinangyarihan ng massacre sa coffee floor, ang mga taong ito na umiinom ng kape ay nagtago sa ilalim ng mesa at hindi nang ahas na kumilos. Bumibilis din ang tibok ng puso niya habang nagnakaw ng tingin kay Zero. Sino ang taong ito? Sino siya? Paano siya naging napakalakas na kaya niyang pumatay ng napakalakas na tao sa isang iglap? Matapos patayin ng napakaraming tao, hindi ba siya natatakot na ang Warrior Association ay makatagpo ng gulo sa kanya? Pahina 479. Napatay niya ang napakaraming tao mula sa Warrior Association. Hindi ba siya natakot na magkaroon ng problema ang Warrior Association sa kanya? Ang mga tao ng samahan ng mandirigma ay hindi dapat gawing trifle. Tumingin ang lalaking nakabespectacle kay Zero at sinabing, talagang hindi natatakot ang taong ito na magkagulo. Kung alam ng mga tao sa itaas ang Self-Coupling Warrior Association kung ano ang nangyari ngayon, hindi nila siya bibitawan. Ngunit pagkatapos ay muli, ang mga taong ito mula sa Warrior Association ay lubos na kahanga-hanga. Maraming tao kaya niya mag-isa. Gaano kalakas ang taong ito? Pagkatapos, ang mga taong umiinom ng kape sa ilalim ng mesa ay tumingin sa eksena sa harap nila at hindi nang ahas na gumalaw sa lahat. Kahit na pinatay ng lalaking nasa harapan nila ang ilang mga tao mula sa Warrior Association, saksi pa rin sila na nagtatago sa ilalim ng mesa, sa likod ng haligi, at sa silid. Kung nagpasya siyang walang iwanan na buhay sa huling minuto, ngayon ang anibersaryo ng kanilang kamatayan. At saka, napakalakas ng lalaking ito. Hindi pa sila nakakita ng gayong makapangyarihang tao na agad na pumatay ng tao at hinugasan ng dugo ang sahig ng kape. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Tulad ng mga nanunood na ito ay nabigla. Matapos patayin ni Zero ang grupong ito ng mga tao, nakita niya si Robin Ramos na umiinom ng kape.
Kaya naman, dali-dali siyang tumakbo at lumuhad sa harap ni Robin Ramos ng may kalakasan. Tapos, sabi niya, "Master, nakapatay ako ng walang pahintulot. Pakiusap parusahan mo ako." Nang makita ng mga tao sa paligid ang eksenang ito, agad silang natigilan at hindi makapagsalita. Gayunpaman, isang bakas ng gulat ang lumitaw sa mga mukha ng lahat. Actually, naghinala lang sila na baka kilala nila ang lalaking ito at ang dalawang tao sa likod niya, pero sila mismo ang nag-deny. Dahil nang gumapang sila sa ilalim ng mesa ay tahimik silang nakatayo doon. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Alam niyang nakatayo sa likuran nila ang unang taong nagpakababa, ang taong pumatay. Pagkatapos, nang ang taong ito ay magsisimulang pumatay, ang isang tao ay talagang hindi natatakot. Sa halip, umupo siya sa upuan at mahinahong uminom ng kape. Kahit na ang waiter ay natakot sa tagpong iyon, ngunit maaari pa rin siyang umupo doon at makatikim ng kape. Sa hindi inaasahan, siya talaga ang Panginoon ng mamamatay tao na ito. Siya ay malinaw na mukhang isang batang lalaki sa kanyang 20s, ngunit siya ay naging isang master sa ganoong murang edad. Bukod dito, kitang-kita na ang alagad na ito ay mas matanda kaysa sa kanyang Panginoon. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang gumastos para lumuhad sa harapan ng binatang ito. Ang binatang ito ay dapat na maging isang mas malakas na mandirigma. Bukod dito, tiyak na mas makapangyarihan siya kaysa sa lalaking ito na pumatay sa kanya. Itong grupo ng mga manunood na walang lakas ng loob na lumabas at magtago sa likuran ay hindi makapaniwala sa nakita ng kanilang mga mata ngayon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming eksperto si Blires. Kasing taas pala ng langit na inaakala nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas mataas ang langit kaysa sa hitsura nito. Sa sandaling ito, isang lalaking nagtatago sa likod ng isang haligi at isang lalaki sa tabi niya ay nagsabi, "Sa tingin mo ba siya si Robin Ramos?" Natarante rin ang ibang lalaki. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit niya iyon sasabihin sa mga oras na ito. Tapos, hindi na siya sumagot. Tumingin lang siya sa lalaki at umiling. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang lalaki. "Ang Robin Ramos na tinutukoy ko ay ang young master ng pamilya Ramos, si Robin Ramos." Sa sandaling ito, biglang nagtaas ng boses ang lalaki. "Ano? Sinasabi mo na ang taong iyon ay young master the Ramos family, Robin Ramos?" Nang marinig ito ng isa pang lalaki, agad na namutla ang kanyang mukha. Nagmamadaling inabot niya ang bibig ng lalaki at kinakabahan siyang tinignan. "Team hula lang. Bakit ang lakas ng sigaw mo? Gusto mo na bang mamatay?" Sa sandaling ito, narinig ng halos buong coffee floor ang mga salita ng lalaking ito. Medyo natarante rin ang mga nanunood. Hindi kaya ang young master na umiinom ng kape ay ang Ramos family na si Robin Ramos? Hindi pwede. Napakaraming tao na may parehong pangalan sa mundong ito. Hindi naman siguro ito nagkataon, di ba? Kung nakabalik si young master the Ramos family, kung gayon ang susunod na mangyayari ay malamang na magbabago sa mundo, tama ba? Napatingin si Robin Ramos kay Zero na nasa harapan niya at ibinaba ang tasa sa kamay niya. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing mahinahon, "Ayos lang ako. Patayin na lang natin itong mga hindi importanteng tao. Hindi ito nakakaapekto sa akin." Sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na tao na lumabas mula sa pag-iisa ay agad na natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Robin Ramos. Talagang sinabi niya na ang mga tao ng Warrior Association ay mga hindi mahalagang tao. Paano kung siya ang pumatay sa kanya? Kailangang malaman ng isa na ang Warrior Association ang kapaki-pakinabang na pag-iral sa mundo. Gayunpaman, sa kanyang bibig, ito ay talagang naging transparent at hindi na mahalaga. Ano ang naranasan ni Master Mr. Ramos sa mga taong ito? Hindi kaya nagbago ang pagkakakilanlan ni Master Mr. Ramos? Wala man lang siyang pakialam sa mga tao mula sa Warrior Association. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Zero, na nakikipagtalo kay Robin Ramos. Pagkatapos, magalang siyang tumingin kay Robin Ramos. At sinabing, "Salamat, Master." Pagkatapos, lumingon si Robin Ramos kay Harry Geller at sinabing, "Saglit lang, kumuha ka ng maglilinis sa lugar na ito." Tumingin si Harry Geller kay Robin Ramos at tumango. "Oo, Dark Lord." Kaagad pagkatapos, inayos ni Harry Geller ang waiter upang ayusin. Pagkatapos, sila Zero, Robin Ramos, Harry Geller, silang tatlo ay umalis sa coffee floor. Sa sandaling ito, ang mga tao sa coffee floor ay agad na sumabog.
Pagkatapos, gumapang siya mula sa ilalim ng mesa. Sa likod ng haligi, ang silid ay abala sa aktibidad. Diyos ko! Akala ko dito tayo mamamatay ngayon. Masyadong delikado talaga. Kanina mo lang ba nakita yan? Masyadong makapangyarihan ang lalaking yun. Isa pa, si Robin Ramos pa rin ang amo ng lalaking iyon. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Robin Ramos ay ang master the Ramos family. Sa sandaling ito, isang lalaki ang nahihirapang gumapang palabas ng mesa at seryosong nagsabi. I also suspect na si Master Mr. Ramos ay baka may status. Kung hindi niya hahayaang patayin ng lalaking iyon ang lahat ng mga taong ito ng Warrior Association. Tsaka parang walang kwenta yung damit. Halata namang may background siya. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang tumango at umalangaw-ngaw. Tama. Para magkaroon ng ganyang makapangyarihang alagad, sa tingin ko ay hindi ordinaryong tao si Master Mr. Ramos. Sa sandaling ito, lumabas mula sa pribadong silid sa itaas ang isang maikli ngunit mukhang tusong lalaki. Lumapit siya sa kanila at nagtaas ng kilay. May naalala lang ako. Narinig mo ang tungkol sa Frostpeak Dar Warrior kamakailan, tama. Sa panahong iyon, ang balita ng pagbabalik ng Frostpeak Dark Warrior ay kumalat na parang apoy. Sa tingin mo ba si Master Mr. Ramos ay kamag-anak ni Master Frostpeak Dar Warrior? O maaaring si Master Mr. Ramos ay isa sa mga tao ng mandirigma ng Frostpeak Dar? Magpadala ng regalo. Pahina 500. O maaaring si Master Mr. Ramos ay isa sa mga tao ng mandirigma ng Frostpeak Dar? Tungkol naman sa paksa ni Robin Ramos, natarante rin ang mga bisita sa kape. Tapos, huminto sila dito. Umalis silang tatlo sa coffee floor at naglakad patungo sa isang sulok. Gusto ni Robin Ramos na dalhin sila ni Zero sa shadow killing. Gayunpaman, biglang may naisip si Robin Ramos. Hinihintay pa rin siya ni Lan Rivera at Layla Taylor sa room coffee ng medicinal shop. Kinailangan niya munang harapin ang isa bago harapin ang susunod. Kaya naman, pumunta si Robin Ramos at ang iba sa kanto at biglang huminto. Napatingin si Harry Geller kay Robin Ramos at biglang huminto sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos, mapagbantay siyang tumingin sa paligid. Baka may tao dito. Napatingin si Robin Ramos sa kaba ni Harry Geller. Ang kanyang mga aksyon ay malamang na nagpaisip kay Harry Seller na may panganib sa malapit. Kaya naman, tumingin si Robin Ramos kay Zero sa harap niya at dahan-daang sinabi. Isantibi muna natin ang bagay na paghahanap kay shadow killing. Pag-usapan natin yan pagtapos ko dito. Tumango naman sina Harry Geller at Zero. Sa sandaling ito, si Robin Ramos, na bumalik sa tindahan ng gamot, ay masayang tumatawa nang makita niya sina Layla Taylor at Jan Rivera sa silid. Medyo natarante si Robin Ramos. Halatang hindi trabaho ang pinag-uusapan nila. Iba naman siguro ang pinag-uusapan nila, diba? Sure. Bumukas ang pinto ng room coffee at pumasok si Room Robin Ramos. Samantala, naka-standby sa labas sina Harry Geller at Zerp. Itinulak ni Robin Ramos ang pinto at nagpalit ng ekspresyon. Nakangiti siyang tumingin kay Lan Rivera at Layla Taylor. At sinabing, Layla, anong pinag-uusapan niyo ni Mr. Rivera? Dahil masaya ka na, hayaan mo rin akong marinig. Sa sandaling ito, pumasok si Robin Ramos at umupo sa gilid ni Layla Taylor. Tapos, sinulyapan niya si Lan Rivera at saka si Layla Taylor. Tumingin si Lan Rivera kay Robin Ramos at sinabing may masamang ngiti. Pag-usapan na naman natin ang nakakahiya mong nakaraan, haha. Gayunpaman, agad na nag-alala si Ian Rivera at sinabing, Robin, naresolba na ba ang usapin? Napatingin si Robin Ramos kay Jan Rivera at nakangiting tumango. Tapos na, Mr. Rivera. Iyong. Mr. Rivera, Layla. How was chat? Pwede bang magtulungan ang kumpanyang iyon? Sa sandaling ito, sabay na ibinaba ni na Layla Taylor at Ian Rivera ang kanilang mga ulo. Nawala rin ang ngiti sa kanilang mga mukha. Naramdaman din ni Robin Ramos ang pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. Baka may nangyaring mali sa pagitan. Kaya naman, tanong ni Robin Ramos na may nagtatakang ekspresyon. Anong nangyari? Mr. Rivera, Layla. Bakit ka natahimik? Sa sandaling ito, nagkatinginan sina Ian Rivera at Layla Taylor at umiling. I don't think this company is gonna work. Lahat tayo ay hindi nag-iisip. Sa sandaling ito, talagang medyo nalilito si Robin Ramos. Tapos, tumingin siya kay Layla Taylor tapos kay Lan Rivera. Bakit? Anong problema? Kakaiba nga ang naramdaman ni Robin Ramos dahil bago siya umalis ay tiningnan niya sina Layla Taylor at Ian Rivera.
Para bang pinagsisisihan niya ang hindi pagkikita nila kanina. Magkatulad din sila pagdating sa pamumuhunan sa isang kumpanya. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na ang kumpanyang ito ay malapit ng itatag, bakit narinig niya ang ganoong sagot nang siya ay bumalik. Sa sandaling ito, sina Leila Taylor at Lan Rivera ay tumingin kay Robin Ramos. Ilang sandali, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Pero sa huli, sinabi pa rin ni Leila Taylor. Kuya Robin Ramos, napag-isipan ko na si Mr. Rivera. Hindi problema ang magsimula ng isang kumpanya, ngunit ang pagpipino ng mga gamot na table task ay isang bagay na kailangang gawin ni Brother Robin Ramos. Kapag nagbukas na ang kumpanya, kailangang gawing mas produce ang pill na ito. Natatakot kami na hindi mo ito makuha, at ito ay magiging napakahirap. Actually, hindi naman kami kailangan ni Mr. Rivera ng maraming pera. Nang marinig ni John Rivera ang sinabi ni Leila Taylor, tumingin siya kay Robin Ramos at tumango. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, Rob, agree ako kay Leila. Napaisip na kaming lahat. Huwag na nating pag-usapan pa. Mabuti pang dagdagan mo ng gay ang mga pills mo. Tapos, sold out na at kailangan pang i-mass produce. Sa iyong kakayahan, hindi mo maaaring patuloy na gastusin ang iyong sarili sa pagbebenta ng gamot. Leila thought of this in advance. I also think may sense yung sinabi ni Leila. Kaya, mas gugustuhin nating sumuko. Nang marinig ito ni Robin Ramos, bagamat hindi madaling umiyak ang mga lalaki. Gayunpaman, si Robin Ramos ay isa ring ordinaryong tao. Mayroon din siyang 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Maaantig din siya sa ilang mga bagay at luluha. Matapos marinig ni Robin Ramos ang sinabi ni Lan Rivera, tumingin siya kay Leila Taylor. Pagkatapos, hinailan niya si Leila Taylor sa kanyang mga braso. Niyakap niya ng mahigpit si Leila Taylor at bumulong sa tenga nito. Leila, huwag kang mag-alala. Kumpiyansa si Kuya Robin Ramos. Nang marinig ni Leila Taylor ang mga salita ni Robin Ramos, tahimik siyang tumango sa mga bisig ni Robin Ramos. Sa sandaling ito, pinagmamasdan ni Lan Rivera si Robin Ramos at Leila Taylor sa publikong ipinakita ang kanilang pagmamahal sa harap niya pagkatapos, mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang isang kamay at sinabing, Binata, kailangan mong ipakita ang iyong pagkain ng aso sa harap ng mga matatanda. Nang marinig ito ni na Robin Ramos at Leila Taylor, agad silang natigilan. Tapos, sabay silang ngumiti. Sa sandaling ito, agad na ibinaba ni Leila Taylor ang kanyang ulo na may pulang mukha. Si Robin Ramos naman, nagtatakang tumingin kay Lan Rivera. Tapos, ngumiti siya at sinabing, Mr. Rivera, matanda ka na talaga. Marunong ka pa ring magpakitang gilas. Iyong pagmamahal. Ha. Nang marinig ni John Rivera ang sinabi ni Robin Ramos, hindi niya napigil ang mapangiti. Sa sandaling ito, inalis ni Robin Ramos ang kanyang ekspresyon at seryosong tumingin kina Leila Taylor at Lan Rivera. Mr. Rivera, Leila, roughly know what you're thinking. Actually, natatakot lang ako na kung magbukas ang kumpanya at magmas. Mag-produce ng medicinal pills, hindi ako makakainom. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mass-producing medicinal pill sa lahat. Ito ay dahil hindi namin planong gumawa ng mass-produce ng mga ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga bihirang bagay ay mahalaga, ang mga tunay na gamot na tableta ay may mahiwagang epekto. Naturally, bihira ang mga ito at nakukuha sila ng pinakamataas na bidder. However, the rest is to dilute this medicinal pill 8,000 times or 10,000 times. Then, it will be produced in batches. Magiging effective din. Gayunpaman, ang diluted medicinal pill na ito ay tiyak na ibang-iba sa pagpino ko at pagbebenta nito. Sa makatuwid, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito. Matapos marinig ang mga salita ni Robin Ramos, ang mga ekspresyon ni Leila Taylor at Ian Rivera ay parang nakakita ng sinag ng liwanag. Nagulat sila at natuwa. Sa sandaling ito, tumayo si Lan Rivera at hinampas ang mesa. Tumingin siya kay Robin Ramos at sinabing, Si Robin dapat. Matanda ka na talaga. Masayang tumalon si Leila Taylor habang niyayakap si Robin Ramos at masayang sinabi. Matagal na kaming nag-iisip ni Mr. Rivera, pero wala kaming magandang sagot. Kuya Robin Ramos, ang galing mo.